You laid down your life that I would be set free. Go. That you've done for me. Ini yung tupad nga salamat sa Ginoo sa grasya na iyang gihatag nato. Amen. Praise God. So maybe ang uban ka nato no nga nanata sa mga henerasyon nga kanunay lang tang gadali. So maybe ang uban ka ninyo makalimot na sa pagpasalamat sa Ginoo. Now, when was the last time that you thank God? Kanusa man ang latest na sitwasyon nga nagpasalamat mo sa Ginoo? Imo ba ka nang gibuhat habitually? Ang kanabang pagpasalamat is imuha ba ka nang gina lifestyle nga kanang pagpasalamat sa Ginoo? Did you do that habitually, daily? Nagpasalamat ba kita sa Dios Amahan, pinaagi kang Kristo sa hangin na libre na imong nasinati karon? Sa pagkaon, sa atong mga minahal sa kinabuhi nga atong nakauban, sa grasya, sa kinabuhi nga gihatag na dili kita angayan tungod kay kita makasasala, ug labaw sa tanan, sa atong manluluwas, kansang kamatayon mibayad sa imong mga sala o mipalit sa hingpit nga kalipay diha kaniya sa kahangturan. Church, with much thanksgiving, the psalmist points out to God with so much joy of salvation. The psalmist even invites us to worship the glorious God kay angayan siya sa tanan natong pasidungog ug pasalamat. Giingon diri sa Salmo 95:1-5 says, O dali kamo, mag-awit kita alang sa Ginoo, maghimo kita og usa ka malipayong hugyaw alang sa bato sa atong kaluwasan. Mangadto kita sa iyang atubangan uban ang pagpasalamat. Maghimo kita og usa ka malipayong hugyaw alang kaniya uban ang mga alawiton sa pagdayig. Kay ang Ginoo bantugan nga Dios ug bantugan nga hari ibabaw sa tanang mga Dios. Sa iyang mga kamot anaa ang mga kahiladman sa yuta. Ang kahitasan sa kabukiran iya usab. Iya ang dagat kay siya ang nagbuhat niini ug ang iyang kamot nag-umol sa uga nga yuta. Amen? So wala gayo rason mga kaigsuunan nga dili kita magasimba ug dili kita magapasalamat sa Ginoo. Amen? In all things, church, we must give thanks to God because mao kini ang kabubuton sa Ginoo diha kang Kristong Jesus alang kaninyo. Amen? So I invite everyone to please rise from your seat, mamarog kita. And just a moment of silence, about a second or two, nga maghilom kita sa makadiyot to think of the things that we want to thank God before we sing praises and worship to our God. O God, the maker of all things, the giver of life, the protector and creator of the universe, O God, we thank you, Lord. We thank you, Jesus, for what you have done and accomplished, Lord, sa among kinabuhi. Ginoong Dios, ikaw hari, ba't gikan ka sa langit, nyari ka sa kalibutan, nahimugso, sakripisyo ka Ginoong Dios, namatay, gilubong na banhaw, aron kami makabaton sa grasya sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo. Busa Ginoong Dios, wala gayoy igo nga words of Father God of how truly we thank you enough, Lord,
for the grace of salvation that you have poured upon us, that you have given to us sinners as we are, O Lord. And God, as we sing worship and we sing praises to you, Lord, may your name be glorified, O Lord, in our midst, O God. And give us, Lord, a heart, O Father God, that truly worship you, O Jesus, to thank you, O Jesus, in spirit and in truth. O God, salamat, salamat. Angayan ka lamang gayud, Lord, pasalamatan o simbahon, Ginoong Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Atong pasalamatan atong Ginoong Diyos. Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Iani ka ni kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasigunggan. Hallelujah! Dili yun kabayran ang kaayo mo, dili kahitungan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos na pinggamanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan. Tanga mo mga pagkain, inom sa maumot na insenso. Bagay na badiha sa limong tono, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Itong pasalamatan ko, magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Niani ka ni kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasidunggan. Dili yun kabayran ang kaayo mo, dili kahitungan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos na pinggamanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan. dawata o Diyos. Dawata nga mo mga pagkain, inom sa maumot na insenso. Bagay na badiha sa imong tono, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Mong mga pagkain, inom sa maumot na insenso. Bagay na badiha sa imong trono, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Hallelujah. Let us continue to give thanks to our living God.
in a wilderness of our sin. We lost and without hope. Into the desert waste, God God in grace came to restore and bring us home. Let the redeemed of God rise up and sing. We give thanks, oh God, for your steadfast love. We give thanks, oh God, for you are good, Lord, you are good. We give thanks. Through every pain and trial, you Provide light of the dark of our distress, lifting us from on high. when we cry, turning our griefs into gratefulness. Let the redeemed of God rise up and sing. We give thanks, oh God, for your steadfast love. We give thanks, oh God, for you are good, Lord, you are good. We give thanks, oh God, for your steadfast love. We give thanks, oh God, for you are good, Lord, you are good. We give thanks. Yes, Lord, we give thanks to you, God. Listen, making us light, hearts that were dead in sin, you raised to life. You make a barren place and make it a spring. Let the redeemed of God rise up and sing. Let the redeemed of God rise up and sing. We give thanks, oh God, for your steadfast love. We give thanks, oh God, for you are good, Lord, you are good. We give thanks, oh God, for your steadfast love. We give thanks, oh God, for you are good, Lord, you are good. We give thanks. Yes, O God. Thank you, Jesus. Salamat, salamat, Ginoong Diyos, sa kamatayon mo sa krus, God. Ayan kang simbahon, pasalamatan, O Jesus. Salamat, Panginoon, sa kamatayon mo sa krus. Imo akong gitubos tungod sa gugma ug sa imong grasya. Salamat, Ginoo, Sa gilansang mong kamot, sa gilansang mong kamot. Gihugasan mo ako, na sinabi ko ang imong pagpasayo. Daigong korde
kroso namatay. Daigong kordero. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa kamatayon mo sa krus. Imo akong gitubos tungod sa guma ug sa imong grasya. Salamat, Ginoo, sa gilan sa mong kamot. Gihugasan mo ako na sinari ko ang imong pagpasaylo. Daigong kordero diha sa trono. Purong-purong ang tasya sa kadaugan niya. Daigong si Jesus, ang anak sa Diyos. Gilansang sa krusong namatay. Daigong kordero, daigong kordero, daigong kordero, daigong kordero, daigong kordero, daigong kordero, daigong kordero diha sa trono. Purong-purong ang tasya sa kadaugan niya. Daigong si Jesus, ang anak sa Diyos. Gilansang sa krusong namatay. Daigong kordero, 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 daigong kordero. Hallelujah, O God. Hallelujah. Kumasahon sa Roma 5, versikulo 1 hangtod sa 5. Busa tungod kay gihimo man kitang matarong pinaagi sa pagtuo, kita may pakigdait sa uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo.
Pinagi kaniya, nakabaton kita og kagian, pinagi sa pagtuo. Paingon ni ining maong grasya nga atong gibarugan, o kita nagmalipayon sa atong paglaom sa pag-ambit sa himaya sa Dios. Labaw pa niini, nagmalipayon kita bisan sa atong mga kasakit, kay nasayod man kita nga ang pag-antos mubunga og pagkamahulatayon, ug ang pagkamahulatayon mubunga og kaligon, ug ang kaligon mubunga og paglaom. Ug ang paglaom dili mo pakyas kanato. Kaya ang gugma sa Dios gikabubo man nganhi sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag nganhi ka nato. Mao nang mga igsuon nako diha ni Kristo, nasayod ta nga tungod sa pagtuo nahimo kitang matarong. Ug tungod ana mao nang nanatay access sa atong pag-ampog pagdaig sa Dios. In spite tuod sa atong mga kalisdanan ug mga pag-antos, nasayod ta nga nagyud tay buhing paglaom nga mao si Kristo. Mao nang wa gyud tay laing daygon nga angayan ug takus nga yukbuan si Kristo lamang. Mao nang rason nga ikaw dinhi nga naikaw ko nga nakaawit, nakadaig because nanatay pakigdait sa Dios. Na we have peace with God. Mao nang atong pag-aaway, pagkahimulag sa Dios, nasulbad na pinaagi sa gibuhat ni Kristo sa cross. Mao nang ikaw gako na nakasimba ug nagdaig sa tumbuhing nga Dios. Amen. So Lord Amahan, salamat Ginoo God sa imong gihatag nga kaluwasan pinaagi sa imong bugtong anak. Nasayod mi Lord. Daghan sa mga katawhan Lord nga wa makaila kanimo, dili makasabot sa imong gibuhat ninyo God. Nga kami nga nagdaig, nag-awit sa mong buhi nga Dios. Busa God nga kami nga imong gipadaygan Lord sa pagtuo God. Lord, himuang Lord nga naa gyud mi kalipay ug tumang kalipay gyud Lord sa mong pagsimba kay wa gyud laing daygon nga takos yukbuan kundi si Kristo lamang. Dalaygon ka Ginoo, in Jesus name we pray. Amen. 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 There is no song we could sing to honor the weight of your glory. There are no words we could speak to capture the depths of your beauty. Jesus, there's no one like you. Jesus, we love you, ever adore you. There's no one like you. Jesus, we love you, ever adore you, Lord. Yes, we adore you, God. There is no sinner beyond the infinite stretch of your mercy. How can we thank you enough for how you have loved us completely? Jesus, there's no one like you. Jesus, we love you, ever adore you. There's no one like you. Jesus, we love you, ever adore you. There's no one like you. Jesus, we love you, ever adore you. There's no
There's no other name greater than the name of Jesus. Oh God, we thank you. We thank you, Lord. Salamat, Lord. Igibayran na nimo ang silot sa among mga sala. Hallelujah. Nakita kong gawin kanino lang Kristo, mga makasasala, kasing-kasing ibago, silot kong tanan, iyang gibayan, kaugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Oh, thank you, Jesus. For you have washed away our sins. Ang kaluwasan ko naasa grasya mo, kung ako nahinduan sa dugo sa kordero. Silot kong tanan, iyang gibayran, kahugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Sa akong pagbaro, diha sa tulong mo, Jesus, daygon ko ikaw, kay ako giimpit mo. Silot kong tanan, iyang gibayran, kahugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Silot kong tanan. Silot kong tanan, iyang gibayran, kahugaw sa kong sala, iyang gihugasan, iyang gihugasan. Hallelujah. We praise you, God. We give glory to your name, O Jesus. For you are worthy to be praised and to be worshipped, O Lord. Hallelujah. Daygon siya na nagtubuso, nagbayad sa akong sala. O daygon siya na nagtubuso, nagbayad sa akong sala. O daygon siya na nagtubuso, nagbayad sa akong sala.
hope that we have in Christ Jesus alone. Amen? So church, we welcome you with the love of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ, binding us together in one cause, one hope in the one God, one Father over all. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. Hallelujah. We are indeed one body in Christ. So mga kaigsuunan, sa katong na complete sa Dulos IBI for OT 102. So karon ipahigayon ang ceremony. Ang certificate bitaw nang maghatag ang ato ang pastor. Ay, napailin ka ba ng tubangan? Napadagan, bakante, forward lang mo. Ay mo pagtapok diha. Forward lang, forward. Nadagan, di ka ba ng tubangan. Forward. Praise the Lord. No na ba? Naday ko ando ceremony sa to. So Dulos IBI actually kaning IBI na to nga school. Pa-eskwela na to every Tuesday. Actually mo ni sa kabutang ni labor ko to that to equipping the church sani nga ni bayad tigitag charter ani yang makahuman ani is ipadamos London. Di bitay yung diploma gikan sa London. Sa London gud ni pero kani dinhi rin binuhat pa ni o pa mo manhuman. Certificate rin in every course nga inyong nahuman. So karong adlaw ang ihatag is katong nakahuman sa OT 102. So unsa may purpose ng ano ni ngani mo sa masangingon mo ni part sa atong equipping the saints. So as a pastor, wa jud kay lain mahatag kundi ang pagtulunan na Dios Bible. So unsa man ning Dulos IVI, it's an overview sa matag libro sa Bible. Pamamasabtan nato gyud unsa gyud ang nakasuwat sa Bible. Amen. Kaya daghan na kayong pagtulanan ron sa Genesis, Exodus. So overview lang, it means bird's eyes view. So natas babaw tanaw na to. So karon kani 102 is di ba 103 na taron? Wa pa da mo manguban. So ang 102 is an early Israelite history. It's a book of Joshua, Judges and Ruth. Di ba? Tolora. So mana di na ko dugayon tawgon nako naka-complete na. So morning certificate ni Mr. Brother Day, Mr. naman Brother Vincent Racal Luna. Praise the Lord. So, naka-complete siya sa OT 102. Next is si Peter. Ting-ting ba na lang? Ting ba lang? Si Peter Racal Luna. Oh, praise the Lord. Si Annalyn Hinirali. Oh. Si Eleanor Giovanni. So, Ishanit Igorola. Si Brother Constantino Igorola. Diba? And to my beautiful wife, Sherlyn Saravia. Beautiful wife. Praise the Lord. So,
So, si Esterlita Palermo. Oy, ikaw dinilitin. Sorry. So, kay Esterlita de Caday. So, si Jean Oncipido. And lastly, si Charlene Narbasa. So, babag mo tanan nini kay picturean daw mo sa mga nakakomplete sa 102. So, katong pa ka-submit, pang-submit na yung taon mo. Para mahatag na 103. Dini, babauban. Na. Sige. 1, 2, 3, go. Wala pa. Hula. Sige na. Praise the Lord. Papakantong Ginoo. Kung ganahan mo magpa-enroll, correspondent lang, di mo join sa class, pwede magyud. Correspondent. Sam ng correspondent mo, answer mo based sa inyo ang say gusto. Tawagan niya, ano sa inyo masubmit. And then, pamadili siya ma-apply sa mga worker, ha? Worker mo, skwila yun mo. So, kisa man mo kupot, ani? Palihog ko. So, palihog ko please yung Bible sa Ephesians. So, Epheso 4. Karon na, ano na tayo ito sa itong pag-practice or sa application sa itong nakatunan itong last 2 Sundays about itong put off and put on. So, but before ko mo dive in na, we need to understand, isip ginikanan. So, kadaghanan sa ginikanan, ganahan gyud ta nga atong anak ma-involve yung sports. Ganahan gyud ta nga to be part gyud sa mahimos lang active. Number 1 is una sa tanan para di na sila mag-gadget, di bitoy? Una para ma-active ilang physical bodies. The same side, especially karon nga dagang summer camp nga di na siya sigikupots lang cellphone baron or any gadgets nga maka-space, makakuas lang time. And most of all, me as a parents good is kana yung madisiplin sila. Madisiplina sila because sa sports man gud itudlo man gong discipline. Mana nga sa kabutang sama sa akong anak nga babae is ganahan gyud siya volleyball. So sa even silang school na sila PE gyud volleyball or chukball. Kaning chukball wa mo kibaw ani yung chukball. New game ni siya nga gitudlo lang sa SOT nga curriculum, which is School of Tomorrow. Basta di ni siya physical chukball. So, but akong anak nga babae, sige siya pangutan na nga, saan yung pagdog volleyball? Pero nasli volleyball, but akong i-advise niya is, just learn lang the fundamental. And then, she always said nga, siya kibaw mo spike, mo serve, and etc. But what's my point is, akong ginan nga, learn the fundamental and put into practice what you learn. Kaya dapat imo ginang practiceon per me para unsa man mo excel ka sa imong as an athlete, especially even sa NBA player ato sa nang madunggan. But mao ni siya as believers, we need to put into practice ang atong nahibaw-an nga kamatuoran. Dila kay kutob batas kamatuoran nya dinto lakwon. Diba, as James said, Santiago said, the half-brother of Jesus Christ, ningon siya nga, we should not be a hearer, but a doer of God's word. So, unsa man ang doer? It means atong i-apply ang atong nakatunan kinsa ta diha ni Kristo. Unsa atong naangkon diha ni Kristo. Diba? In short, laktod pagkasultik, atong lakon ang unsa ang kamatuoran isip Kristohanon. Kaya daghan kay mo claim Christians, pero di makita yun ang pagka-Kristohanon. Di ba? So, and we need to understand, maka-apply yun taaning mga holy living or sanctification or mando sa Bible because we have the Holy Spirit nga gihatag na sa balang Spirit, gihatag na sa Ginoo, sa diyang ma-born again ka. Mo na naka-empowering. That is why as a believer, ang truth lagi mo flow na lang ang application. Kung na lang yun tayo Holy Spirit. So, mani siya nga, because as Christians, we have come to know Christ, nakailan naman ta ni Kristo, na bag-o na ta diyang binuhat ni Kristo, 2 Corinthians 5:17, na bag-o na itong pangunahon na, amen? Na bag-o na itong kasing-kasing, di ba, last 2 Sundays, and most of all is,
ato nang sulubon ang atong bag-ong kinabuhi pinagi sa gahom sa balang espiritu. Mao na karon ang gitaytulan nako ni siya is i-apply sa imong kinabuhi ang bag-ong paagi sa pagkinabuhi or put into practice the new way of life. So muna ako sa English pwedeng imo ato i-apply atong bansay-bansay o ato ibansayon kinsa nata diha ni Kristo. So mo ni nga usa ka importante gyud natong makatunan isip Kristohanon nga ang Christian is dapat nagi kausaban sa atong paglakaw. Mo ni nga kaning Ephesians 4 daghan kay mando ani kanilang 25 to 32. There are 8 commands. Nay negative o positive commands. Mo nang donut, dagang donut dinhi. Dili donut pa just arkuana sa Nusi. Donut. So, mo ni nga ato ning tukion kay because we need to understand gimando ni dinhi kay mao na ni atong padulngan or direction sa atong paglakaw isip Kristohanon. So, I want you to stand up at atong basahon ang Ephesians 25 to 32. Sa akong basahon, tungod niini sa mahukas na ninyo ang bakak, ang matag-usa kaninyo gikanahanglan magsulti sa kamatuoran ngadto sa iyang isikatawo. Kay kita mga bahin man sa usa ug usa. Kasuko kamo apan ayaw pagpakasala tungod niini. Ayaw pasalupi sa adlaw ang inyong kasuko ug ayaw ninyo hatagi og higayon ang yawa. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kundi maghago hinuon. Magbuhat sa mga maayong butang pinagi sa iyang mga kamot aron may ikahatag siya ngadto sa mga nagkinahanglan. Kinahanglan walay sulting dautan nga manggula gikan sa inyong baba kundili kanang maayo lamang nga makapalig-on og angay sa higayon aron makahatag kini og kaayuhan ngadto sa mga naminaw. Ug ayaw ninyo pasub-ang Espiritu Santo sa Dios nga pinagi kaniya gipatikan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Isalikway ninyo ang tanang kayugot ug kasuko ug kapungot ug mga pagsingka ug pagpasipala lakip ang tanang kadautan. Apan pagmaluluyon kamo sa usa ug usa ug lumo ug kasing-kasing mapinasayloon sa usa ug usa ingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Kristo. Ato indok ko atong piyungan to mataamahan namo nga nasa langit. Lord, salamat Lord nga ang silot mong tanan Lord imo nang gibayran. Lord, kami may angayan silutan. Kami may angayan ilangsang Ginoo sa cross. Pero tungod sa imong dakong gugma o grasya Lord, imong gipadala ang bugtong anak. Para Lord, kung kinsa lamang tong mutuo Ginoo, makabaton gayud kinabuhing dayon. Busa o Lord, salamat Ginoo God sa imong na-accomplish dito sa cross. O kami Ginoo nga imong katawhan, salamat Lord nga imo mi nagrasyan. Lord, dili kami Lord nga mas labaw pa sa ubang tao nga nasa gawas Lord. Kami Lord nagrasyahan lamang diha ni Kristo God. Busa Lord, himua Lord nga sa amo kanitang kamatuoran Lord mao tani ang makapaduot na mo Lord nga musunod gayud sa imong pamaagi Lord ug mangayo gahom pinagis balang espiritu. Amahan, nagampo gayud ko nga ikaw magagiya sa matag usaw, God. Lord, especially, Lord, sa among pagpanabot, Lord, give us insights and understanding through your word, O God. O gamita lamang ko, Lord, nga imong tigbaba, Ginoo. Lord, nga masangyaw gayud ang kamatuoran, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maglingkod ta, palihog. So, actually, last two Sundays, di ba, nagtudlog yung put off, put on. Actually, ako taning titulan, hukasa imong daang kinabuhi og suluban na po ning bag-o. Or hukasa ni kaning pagpamakak og suluban ning tawag ni pagsultig kamatuoran. Hukasa ni nga di na ka masuk-anon. Dapat kung masuko ka di ka makasala. Actually, with all these things lang yun, atong makita din nga ako lang gingon din atong apply sa tong kinabuhi ang kamatuoran. Kay nabag-o na matong nahuna, nabag-o na tong kasing-kasing, di ba? Gihubo na tong daang kinabuhi og nagsulob na ta sa bag-ong kinabuhi in the likeness of God. So laktod pagkasulti, so unsa dinhi ang kinabuhi day sa bag-o na nga kinabuhi. So point 1, stop lying but speak the truth. Laktod pagkasulti, ayaw nagpamakak. Kundili pagsulti nagtinuod.
Number 2, ayaw, don't sin when you angry. Ako sa anong English, be? Don't sin when you angry. Ito pa, ayaw pagpakasala sa dihang masuko ka. Posible din na, Pastor. Ato na tanahon. Posible ni. Nga ikatulo nga punto, stop stealing, but start working hard. Mana siya. It's a contrast, mana siya apan. So, undangin na ang pagpangawat, pero panarbaho. Diba? Kugihi gyud. Point 4, no filthy talk, but yes to edifying talk. So, walay mga pulong sulting dautan, nga manggula siyang baba, kundili makapalig-on lamang nga mga pinulungan. Point 5, don't grieve the Holy Spirit, verse 30. Ayaw ipasubo ang Espiritu Santo. And point 6, eliminate a bitter heart, but cultivate a tender heart. So Cebuano pa, isalikway ang mga masukanon nga kasing-kasing, kundili i-cultivate ay muang maluluyon nga kasing-kasing. So actually, unom ni kapunto, pero focus ako sa tulo ka punto, point 1 to 3. Kaya mo taas niya ta. Taas na bigay kumuwali, kasi mo naglaunag dahil. So, mani nga sa mga butang. So, pagkita mo na do not, there's a negative command. Do not. Mando ni. Muni, ang main idea nako, believers are called to put into practice the new way of life in Christ with a lifestyle that is different from the world and different from their old life or unregenerate life. So, mga magtotoo, giauhag nga ilang sulubo, ilang ibutang, ilang i-apply ang bagong pamaagi sa kinabuhi diyan ni Kristo. Nga dapat lahi sa kalibutan, lahi sa ilang daan pag kinabuhi. So, mo ni siya ang summary good in all sa kaninga passage. So, mo na nga as believers, di na ito mailahan yun, yung unsay tinudanay nga Kristohanon. Mo na atong pagka-Kristohanon, di ra kutob sa nga Christian. Dapat makita yun sa atong lakaw. That is why, ang kalibutan karon naglibog na lang Christian. So, mo na nga, mo ning gitudlo yun sa Bible din nga it's not enough to talk that you are Christian, dapat you walk kung imo gyud ang lakon isip Kristohanon. So mo ni nga mga mando nga gisuwat dinhi, maybe mangutana ta nganong nadi Kristohanon nga bakakon, nadi Kristohanon nga kawatan, di ba, nadi Kristohanon masukanon. Gi-address ba ni sa simbahan ni Pablo kaniadto sa Ephesians. So ato nito kiyon nganong ingani man. So, manang, it's mamalandong kita. So, pagkahuman nga gipadayag ni Pablo ang mga magtotoo, nga kinsa sila diya ni Kristo, positionally, chapter 1 to 3, karon si Pablo, unas tanan, naghatag yung general basic instruction, nga unsaon ginato pag-apply or pagkinabuhi sa bagong pagkatao, diha ni Kristo. Morning chapter 4, 1 to 4. Og nagpadayon siya, sa iyang letter, nga pagsuwat din nga nihatag siya specific nga mando sa matag Kristohanon. Nga dapat atong kinabuhi, angay gyuning makit-an gyud si Kristo. Nga kani nga command is para ma-reflect gayud, para mapadayag gayud nga unsa man, nga lahi na ikaw kani adto nga kinabuhi o karon nga na born again na ka. Dapat lahi gyud, nagyoy kausaban nga makita. Muna, number 1 is based sa imong bag-o na ka nga pagkatao, dapat ang mga believers mausab yun, pinaagi sa nga di na yun mamakak. Kundili musulti nagkamaturan. Di na yun nga unrighteous anger, kanang masuko nga mag-wild yun, kanang may mga balikas, manggawas, o mudumot yun. Dapat dili na yung anak, kundili ka na kay righteous anger. Masuko ka in the sense tungod sa sala. Dili kay imo pang punan, mo imo gunina na ka nga imo ng patyon. Di na ka mangawat, kundili mo trabaho kag kugi kag trabaho og imong i-share sa kinsa tong nanginahanglan. Og wa nay manggawas nga mga bastos nga mga pinulungan or makapadaot nga mga dautan nga pinulungan, kundili mga pinulungan na lang nga makapalig-on. Diba? And lastly, wa na gyud na ang mga natural nga bisyo. Mo ni nga bisyo sa mga batasan. Kundili makita gyud ang mga batasan nga Dios nun. Supernatural virtues na ang makita. Amen?
Hinay ng amen. Bago pakita ng amen. So, mani nga, as believers, we need to put off. So, as believers, ato yung isulob yun ang Kristohanon. So, mana ang Kristohanon is not about it's not about do's and don'ts. Ang Kristo is about following Christ, the lifestyle of Christ. Ang Kristohanon is makita yun ang batasan ni Kristo. Tingnan yung tupan, ang Kristohanon makita yun ang batasan ni Kristo. Amen? Kaya because ang subject biya nato, di ba, si Christ, di ba, nakatunta ni Kristo. Mamani dini, nisulti dini. So, dapat is, kung nakatunta din ni Kristo, dapat si Kristo sad ang makita. So, point 1, stop lying but speak the truth. Speak truth with your neighbor. So may isa nga, so si Pablo, nagsugod una sa pagdasig o pagmando, is may tungod yun sa pagsulti. Sa speech. Kibaw mo, ang atong pagmakak, normal na biya. Even bata, di mo tudluan, sa pagpamakak, mamakak na na. Innate na nato. Di ba, di na mo haguan, di na tabuhan, di na mo i-train. That is why Paul dinisugod siya sa simbahan nga, dapat musturya yun mo nga kamatuuran. Speak truthfully. Kaya di na ito makita yun sa kamatuuran nga nagipagsalig sa matag-usa. Ug mao ni ang pundasyon sa simbahan ni Kristo. Kaya kung way kamatuuran, puro tabakak, unsa may mitabo, mag-conflict kita. So mani nga ningon siya ni busa sa ako ang Cebuano di man basa tungod ni ini man iyang gingon. So sa English therefore. It's a transition ni sa naimong posisyon na dito. So kay nausab naman imong unahuna, na bag-o naman imong unahuna, nagihubo nimong daang kinabuhi o gisulob na nimo bag-o nimong kinabuhi, busa o gihimo na ka sa kinayahan ni Kristo. Mo nang isalikway na ning mga dautan o mga yawanon nga mga practices. Mao ni gingon ni Paul, og ilisi ni Diyos nun nga kinaiyahan. Amen? So, ngano man, gikan na si mong bag-ong pagkatao. Kaya ngano, ato makita din is, dapat mausab yun mong behavior. Kaya ngano man, maunay mo gawas yun sa bag-o ni mong kinayahan ni Kristo o identity ni Christ. New way of life. So, actually, as a born again, wa may mutudlo ni mo kung matao jud ka usab balik sa Espiritu. Wa may mutudlo mo ayaw pamakak. Makonbikto na ka, di na kaganahan mamakak. Amen? Mao gini gyud ang kamaturan. Mao bitaw na sa diyang ang truth na nimo ang balang Espiritu, mo flow naman gyud ang righteousness directly. Mugawas naman gyud ang righteousness. Then nag-struggle lang ka. Pero di na kaganahan mo sala. Amen? That is why ang kaluwasan lagi, dili lagi about works, about do good works, about transformation inside. Nato. Morning ingon din ni Paul nga gibutang dinhi. So, mo na nga ingon si Calvin dinhi nga from the righteousness of the new man, all godly exhortation flow like streams from a spring. So it means, end of quote, ingon si John Calvin diha nga kung ang pagkamatarong nato na born again na ka, tanang Diyos nun nga kadasig mugawas magyud na. Mao ni siya kan, brasag tubod nga magsigi gawas mga Diyos nun nga kadasig or mga gawi. Kaya nga naman, yes, makasala pa man ka, pero di nakaganahan mo sala. Di nakaganahan mo balik yun anay muhang gawi kaniadto. So, muna siya sa English pa, therefore, tungod ini, sa mahukas na ninyo ang bakak. Ina, sa mahukas na ninyo ang bakak. Sa English pa, laying aside falsehood. In ESV, nindot nga ito yung Cebuano, having put away falsehood, having laid aside falsehood. In IV, put off falsehood. New King James Version, putting away falsehood. Sa laing translation nga Cebuano, kibaw maunsa ako nabasan sa ang bagong mayong malita. Ayaw na kayo pagmakak. Ayaw na kamo pagpamakak. Mao ni dinhi gingon. So it means imong hubuon, hukason. Mao ni dinhi sa Cebuano sakto ni sa kuang translation, mahukas na ninyo ang bakak. Because new creation naman mo. So unsa man ning bakak? Unsa man ning falsehood? Dili tinuod. Intentional. Di ka pwede, ay, okay ba nga bakak to? Intentional ang bakak. Minugna na.
Di na siya ingon nga, nibuhat-buhat to na nimo. Ay, di ba na siya ingon, waka ka na sayod. Gingon din sa Greek din is mo ni ang Greek word sodos, which is false. Conscious and intentional falsehood. Mo na ang bakak. Kibaw ka nga bakak na. Giila dali mong kaugalingon nga, tinuod to. Kibaw ka bakak na. Mo na ang kamaturan. So sa dako nga pagpanabot, mo ni siya, nga, sag-unsa nga dili tinuod, bakak gina. Amen? Kaya somewhere in other, kita ba'y maghimo nga bakak? Nya, kanim, sa kibaw na kita bakak, so nahuna pa lang kasing-kasing atong paundayunan ang bakak. Di ba? So, nya, kanim mga salabya is normal biya ning salaa, so sa katao. Mugawas ra ni. Di ba? Ya, ibaliwala na lang nato. So, mo ni siya nga, tanang sulti, tanang pagkuhan yun, gawas kamaturan, bakak yun na. So, kaning bakak, mao gini kinayahan sa daang pagkatao. Sa wala pa ka maborn again, mao gini itong kinayahan. Di ba na pa yung, maibigay mo makak, di na milok. Nakabantay mo ng istorya. Naungun pa kang pamakak. Sus, di ba? Mo na siya. Nga unsa man, sa farm lang ako lumaki. So makita na to nga ang pamakak lagi di gyud na siya magpabilig bakak. Manganak gyud nagbakak, hanton mailhan gyud nga bakak. Ya nature ni nato. Actually normal ra ni mugawas nato somewhere na other sa atong pagkatao. Mo nang ningon si Paul dinhi nga laying aside falsehood. Hukasa ang bakak. So, kaya nga, kibaw ba mo? Ang bakak is laglagon sa Diyos. Psalm 5 verse 6. Ningon ang Ginoo, laglagon nimo kat, ningon si David, laglagon nimo katong nagsulti og mga bakak. Kibaw mo si laglagon? Imperno. Mana do not ayo i-value nga ay akong sala bakak ka man iya kanang pagpatay magtao or kanang mangawat man siya. The same magyapon may imperno gyapon ka bakak. Even in Revelation 22:15, tigin ni nga outside are the dogs and the sorcerers and the immoral person, the murderers and the idolaters and everyone who loves and practice lying. So the word practice is mo na gikinabuhi pamakak na may imperno ka. Muna nga, ayaw ibilitel ang imong bakak. Kaya ang bakak, mao na makahatod nimo sa imperno. Kaya nga naman, ang imong amahan ang yawa. Satan is the father of lies. John 8:44. Kiba mo unsay language sa yawa, bakak yun na puros. Wa yun ay kamatuuran. Mana ang yawa, ganahan kisya mo tintal na to sa sala, nga kunuhay na'y kalipay, pero bian na makagalit, wala kunis-kuniso na ka. So, mao ni ang yawa. Yawa, Satan is, di gina musultig truth. Opposite gina kanina. Mao gina native language, kay amahan siya sa bakak. Listen to this. There are only two children in the world. Children of God and children of Satan. Mao ba gina? Walay children niya at taliwala. God and Satan na in 1 John 4. So, mao ni nga kaningang description giingon ni Paul dinhi, dapat di na mo mamakak kay ngano man gitawag mo sa inyong tunggingnan mo paglakaw mo sa angayan mo nga tinawag, verse 1, chapter 4, verse 1 and 2. Di ba worthy of your calling? So gitawag mabiya mo. Lakto gi-elect mo. Effectual calling ang Ginoo ni kabig nato sa matagusa, dapat ato ning hukason ang kaninga sinina nga bakak, ato ning ilabay kay ngano man wa na nay parte sa atong kinabuhi ang pamakak, kay atong kinabuhi bag-o na diha ni Kristo. Muna kay bag-o naman tang binuhat ni Kristo, mo nang atong sulubon ug atong i-practice ang kinabuhi nga Kristohanon sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Mo na siya nga laying aside, ingnay mo tupad, hukasan ninyo ang bakak. So, kibaw mo, o sabi sa Greek din it means dili siya command. Mo na amazing kayo. Kibaw mo sa ni it's an aorist tense, yeah, it's a passive. So, it means,
The passive naman, it's an urgency, is do it directly. It means, undanga dayon na kanang bakak. Kay nga naman, naka-incline ni nato, nakapilit na ni sa tong unod, sa tong tinibok ang alimpatakan, ang bakak, yun na to. Muna nga, wa gitaw nga, wa nakasala og pamakak. Kay kung ingna kong kinsa, kay ilang sang tiga sa krus. Wag ka. Kitang tanan, nakasala agitag pamakak. Pero as believer, dapat undangon na nimo. Di na na imong gawi. Undangan na, stop it, ilabay na, dapat manana siya. Listen to this. There's no such thing as white lies, ha? Pastor, ka ng white lies. Bakak niya po na magay lies. White lang. Di ba? As long as lies, there's no such thing as white lies. Manang, we need to understand, kay kita mismo, kita mo define sa kamaturan. Especially karon, mo niyang sad thing ron, nga akong nabasahan lagi. Not that because nga atong madunggan bakak o atong mabasahan bakak, ang kadaganan sa mga tao, muuyo na las bakak. Because they did not know what's the truth. Mana, at this point, at this generation lagi, critical kay ang truth. Kaya ang matag-usag yun, ganahan na nga sila mo'y matuod. Sila mo'y kamatuuran. Sila na magbuot unsa ang kamaturan. No wonder sila magbuot unsa ang sala. Amen? So, mo ni nga karon natong generation. Because of this generation, this age nga, tawagan ni electronic age, dagang ka makuha ding mga knowledge, mo nang ang hunahuna na lang, wa na mo tuo unsay absolute truth. Ang absolute truth, kanang pinakamatarong ba, ay truth ba, kanang tinuod, gikan na nimo, wa na kay basihan. Nya sa itong pagkamakasasala, kita magbuot kinsay tinuod. Di ba? So, ayaw nagpamakak. So, that is why nature na yun dinhigid na to. And then, so hubuan yung pagpamakak, kukasan na, yan sa isulti dia. Sunod, magsulti sa kamatuuran. Ngadto sa iyang isig ka tawo. Speak truth each one of you with his neighbor. So, distress ni Paul, nga mao ni ang ongoing or pattern sa kinayahan sa usa ka Kristohanon. Nga musulti og kamatuoran. Mao ni ang pamaagis kamatuoran, nga musulti kamatuoran. Mao ni ang way of life na Kristohanon sa born again nga musulti nagkamatuoran. So, mana nga sa tupa wala nay absence na sa bakak nga to ang kinabuhi. So, sa tupa, di na to i-cultivate ang pagpamakak, i-cultivate na to ang pagsulti nag-truth. Ani siya? Labi nang disadis ka, ako disadis man ko, baka ako magaling akong disadis. Kaya nga mamaligya ako nagbutang. Di ba? Nami radyo gibaligya, haman to kung kuhanin naman to. Nga mong ginang, na channel 3, channel 7, radyo sa kuhan. Nahalin po 300. Kaya nito Mawid daw kung ang disadis, pabaligyaon ni mong ice sa Alaska, mahalin pang ice. Kaya may kay mo, may kay mo makak, may kay mangilad. Yan sa mga pag-Christian ako, nako'y gipang sulti, gipang share, nga di tinuod, nga nadaan naman na nimo. Muna ang balang spirito mo, convicto nang, di mo ito wa makanitabo ato, pagpasigarbo, arrogance na kayo. Munang summer na din, muna as believer lagi, ang Holy Spirit mo rebuke na nimo. Di na papadayunon ang pagpamakak. Ganana ka mo speak sa kamatuoran. So mo ni dini nga musulti ka sa kamatuoran kaya ang pundasyon sa usa ka Kristohanon is ang kamatuoran na dili na ang pakak. If you look at in your Bible, sa kung Cebuano dili nga ni sa Legacy Standard Bible nako sa English, actually, kanisiya nga kuan is capital letter tanan. Nganong capital letter ni tanan? Kay gi-quote ni sa Zechariah.
So unsa man ning Zechariah 8:16. Unsa may context ani? Sa book of Zechariah, sa prophet Zechariah nga post-exilic, gikan sila sa Babylon, gibalik na sila sa Jerusalem. O gingnan sila nga gitawhag niya ang mga remnant katong nga nahibilin nga makatawhan nga dapat musulti mo kamaturan kay kamo mga nabilong naman mo sa makatawhan sa Dios ug kamo lang nahibilin dapat inyo ning puy-an ang kamaturan because kamo makatawhan is nabilong naman sa Jerusalem, the city of truth. Kaya ang Ginoo mo'y nagluwas ninyo, dapat ipadayag na ninyo nga nagkinabuhi mo kamatuuran. Mo ni ang prophetic nga actually nga umaabot sa nga as belong to the heavenly Jerusalem. So, laktod pagasulti, dinhi gi-quote ni Paul because kay ang mga believers na belong naman sa eschatological nga setting nga we are the children of God who is the children of truth. Amen? Mga anak na tas kamatuoran diha ni Kristo. Ina mitupad anak na kas kamatuoran. Di ba? Ang uban balibad mo di pa ko anak sa kamatuoran. So unsay basis na to? Nganong musulti tag kamatuoran? For we are members of one another. So si Pablo naghatag og rason nga atong ibsalikway hukason ang bakak ug atong i-develop ang pagsulti og tinuod. Kay ngano ang pamaagi to pagstorya sa matag usa, dako kay nig implikasyon sa komunidad nato isip simbahan. Kaya nga naman, membro ta sa matag usa. Di ba? Kita simbahan, lawas ta. Di ba? So, kung mumakak ka sa simbahan, apil man sa masakitan. Apil man kas lawas. So, muna, kung mangilad ka sa imong siga magtuto, di ka musulti ka matura din sa community of believers, laktod pagkasulti, wadi kay labot ng masakitan, maapil man ka. So, muna nga si Paul ni mando dinhi wa siya dinhi nga kun it's a command yun ni siya, it means buhaton yun nimo dapat mao na atong lifestyle nga pagsulti og kamatuoran. Mao ni ang atong action nga nagkinayahan sa usa ka Kristohanon. Dapat ato gining bitbiton di lang kay nga ato ang kusog kundi mangayo gitag gahom og desire sa balang espiritu. To tell the truth gyud sa matag usa. So, kabantay mo, one another, focus, emphasis din sa Greek, it speaks of morning reason nga di ka mamakak sa matag usa. Kaya nga naman, every time mubuhat kag bakak, gibakakan sa nimo imong kaugalingon. Kaya usa man ta kalawas. So, mana nga ang honesty is mao gyud ni ang dapat gyud mo tigbabaw sa mga magtutuo gyud dinhi sa simbahan. Kaya nga naman, we are neighbors. Ang simbahan. Silingan ta, mo ni ang word dinhi. So, we are all members of one body. So, mo na, kung imong mata, nakita, o niya, imong mata, mamakak sa imong utok, nga di na siya, dili ngit-ngit, hayag. Inigdagma ni mo, ang mata rin masakitan. Di ba? Tibok lawas. Mawasa na siya. O, kuha na siya, oxymoron na siya sa usa ka Kristohanon nga dapat di na ta mailhanan na nga mamakak pata. Kaya nga naman, sa atong pagpabakak sa matag usa, it's illogical and dangerous. Kaya tabla ra ka na makakasimong kaugalingon. Muna, kung mo confess na mugsala na lang, ikumpisal tanan, ay tabuni. Di kay inyo pang hapyud-hapyuron, di manggod pastor, kanang kuan. Yahuman mo, dayag o bagyod na. Yung ano man, ang matagsa lagi sa matag-usa na to, kita yung tanan maapektuhan. Kaya we are body of Christ. Kaya ang una mawawan, si Kristo. Di ba? So, muna nga, angay na itong anon good. So, muna, nga nisulti man si Paul din nga, hukasa yung pamakak o pagsulti mo sa kamaturan sa Ephesians. Kaya nga naman, nag-consider si Pablo, nga kadaghanan gyud sa mga believers sa Ephesians is bakakon lang gyapon. Ay, paminaw mo. Niingon si Pablo dinhi, kadaghanan dito nga nanimba, bakakon lang gyapon, nagsulob gyapon sa daan nilang sinina. Dapat hukason na nato.
Tangtango na tanak, kay nga naman, nabag-o na ta din ni Kristo. Listen to this, ang pagmakak, makapasubo gyud sa Ginoo. Di ba? Ang unang sala nga gitintal sa yawa about Diyos bakak. Di ba? Gingnan si Eve nga di ka mamatay ani. Di ba? Sa katong sa fruits. Yeah, we need to understand, ang bakak sa gyud siya kay nasa 10 commandments. You shall not bear false witness against your neighbor. Exodus 20 verse 16. And the first sin sa early church, kung sa ang first sala sa early church, bakak si Ananias o si Sapphira. Di ba? Ambis na maligyas lang yuta, human, nahalin ng yuta, nakibaw ta ng simbahan, oy, namaligya akong yuta, kaya ako sa itabang, kaya nga naman, daggan sa mga believers, di ba, mga Hudiyo, kada pista, mga muli man nag-Jerusalem, mawalihan, ini gumagwali, di na sila kabalik, kaya nga na-born again man. So, di na sila mamalik silang business. So, nitabo, daghang pobre nga Kristohanon. Pero matabangan, daghang dato man dito, nga nayutaan, apil na si Barnabas, na maligya sila yuta, para ihatag ang halin sa apostles' feet. But ang depende lang si Ananias o si Sapphira, ingos lang mauning halin, pero paghatag sa simbahan, tapakan nila sa lain pa nga pagkasulti. Wa nila gihatag tanan. So diha dayon, niadto si Ananias sa atubang ni Pedro o gibibyok siya, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Then God's judgment naabot diyon og namatay din siya. Muna nga atong pag-give gyud kinahanglan faithful gyud ta. Kay kung mamakak ta, di na to ihatag unsay para sa Ginoo, mamakak gyud ta. Ganahan mo matay, hatag taon mo. So what is siya? So actually kaning ayaw pamakak sa Colossians 3:9 is a command yun. Do not lie to each other since you have taken off your old self with its practices. Ngano man ang Kristohanon dili na mamakak, ay di na mamakak yun, mo speak the truth because Jesus is the truth. Diba? We are one in Him, we are united in Him. Gilangsang natong pagabakakon sa cross. Amen? Naiusa na ta ni Kristo. Malang mo follow na ta sa kamatuuran. So, that is why si Paul gibalik-balik yun yung truth in Ephesians 4:21. Ngayon diya, explain niya nga ang truth is si Jesus Christ. Even sa Ephesians 4:24, nga ang truth yun is to put on the new self. Diba? Diba? And created in righteousness, holiness of the truth. So, and that they were to be speaking the truth in love. Ephesians 4:15. So, makita na to, nga kita yung Kristohano, mutubo ta sa pagsultig tinuod. Importante kayong tinuod. Kay Christ is the source of truth. So, nganong gilabor man ni Paul? Because if we do not tell the truth, we do not preserve the unity of the body. Ephesians 4:3. Diba? Kung sa may batiyon yung kung mabakakan ka, labi nang nag-implication, na-affect jud ka sa bakak. Diba? Masuko jud ka. Muna nga, ang bakak lagi is importante kayo. Nganong mo tell tag truth? Because we are members of one another. Namin tupad, we are members of one another. So, kung di ta musultig tinuod sa matagusa, atong giharm ato ang fellowship. Busa, ayaw na og pamakak. Amen? So, kumusta man ta? Dili sa atong pagpamakak, ha? Kumusta man ta sa atong pagsalikway sa bakak? Kumusta man ta sa atong pagsulti og tinuod? Kay kita may biya kita mutago biya. Pinala ba? Ay kalimot ko, bakak na dito. Mutry ta og kanang duwa ana. So ang pangutana is nailhan pa bagyapon ka nga bakakon kang dako? Di ba? Nailhan pa bagyapon ta? Kay gimanduan biya ta nga musulti tag tinuod. Because atong daan nga kinabuhi, asa naman patay na. Amen? Gihukas na nato o gisulob na natong bag-ong kinabuhi which is ang kamatuoran. So sa dihang musulti kag tinuod, gisunod nimo si Kristo. Amen? Po sa dihang musulti kag bakak, kinsa imong gisunod? Ay siya akong gisunod ay. Di ba?
Maningunisip da, ang yawa imong gisunod because he is the father of lies. Amen? O pangutan na imong tupad, kinsa imong gisunod? We need to apply these things because it's important to us. Nature na binato, lisod ba kay usbon, mo na ang gospel, dapat nag-impact na to ang gospel. Kung wala impact ang gospel, maningkamot gyapon ta nga dita mamaka. Kaya kung na-impact ang gospel na to, it means mo work out ta nga makatel gyud tag truth per me. Wa na gyud na sa mind ato ang bakak. Amen. Muna kung nakasala ta, sugaan na ras tinuod. Ay nagpamakak, samoy na mo himo patag story nga ato palamion hantod bakak ra gyapon. So tila kay because mo pasaylo manggod ta, mo pasaylo ng Ginoo, pasaylo rita. Di ba? So mo nang do not practice kay small lang ang gamay lang nga kuan lagi padayon na. Awi kaduha. Ano tas point 2? So put into practice our new way of life is hukasa ang pamakak, pagsulti na o kamatuoran sa imong silingan. Kani is don't sin when you angry. Ayaw pagsala sa dihang masuko ka. Pwede din ni pastor. Ato tanaw ni, pwede gini. Kaya mas Bible. Di ba? So maybe, nisod sa mo siya una, ay pwede ba lagi masuko? Kaya gibando man ni, di ba? Kaning be angry, mando bi ani. Pwede ba lagi masuko? Kaya gimando man. Pero we need to understand, ayaw kalimti ang sunod nga praise. Yet do not sin. Ay lang po na, kapwa na ito, mausan na ito i-concept. So, ang point lang din ni Paul is righteous indignation. Is matarong nga kasuko. So, nga pwede din na, atong tanaw ni so atong tanaw sa context. So, ang gipasabot ni Paul din nga be angry is described here is dili unrighteous but righteous nga kasuko. So, it means nga, ang righteous anger, ang matarong nga kasuko is gwardyahan siya o kikuralan siya nga pagstorya nga di ka makasala. So, it means self-control nga anger. So, mo na nga, unsa maning be angry. Ang be angry din is, kaning the word anger is, mo ni siya nga, ang makasala ang anger, kanang kasuko manggod, kung di nimo, kung wa gyud ang truth, nara ka sa bakak, is mutigbabaw manggod ang sala. Imo in-nurture ba? Imong lamion ba? Bisag way lang may kasuko, imoy kasuko, kita lang ko sa dagway, suko na ko. Di ba? So, dili na ang dagway na kay issue sa imong sud. So, it means, di ka ganahan mamatay imong kasuko, ganahan kay imong dabdaban, imong yung pasukon, pag-ayo, imong kasuko. Mo ni siya nga, mo ni makahingog sala. Wisa kasuko na nakay-grudge. Mudumot na ka. Kanang nakay bitterness. Kanang di nakaganahan nga, wala kay peace, ganahan jud ka, giningmita kag samok. Simong kasuko, di na ka mo pasaylo. Nga kasuko, nga mo resent gayod, nga di ka ganahan nga ma-reconcile mo. Pero si Pablo ni warning jud sa kani nga danger nga anger. Kay because, dali rakay ni siya, nga di na to mabantayan. Dali kita atakon sa yawaan na. So, unsa ning kasuko? Giday nga kuan, nga righteous indignation. So, listen to this. Tanaw to sa context. Gi-quote ni Paul sa Psalm 4:4. That's why capital letter ni sa akong English Bible. Be angry and yet do not sin. At means, capital letter ni nga, mao gini yun, waos ba? Gikan, word by word ni nga pag-translate. So, Psalm 4:4, David said, how long will you love delusion and seek false God? So, it means, nga David, ang context din lagot ang Ginoo sa mga tao nag-apas gyud pagsimbag Dios. Mao ni ang context sa Psalm 4:2. Ang Ginoo suko jud kay tanan sa mga tao nga nagsimbag idolatry. We need to understand ang pagsimbag Diyos sa Old Testament, mao ginigyod. Morning reason nga gi-exile sila. Morning reason nga gi-punish sila ang Israel because ilang gisalikoy ang tinudnanay nga Dios og nagsimba sila sa binuhat sa tao nga Dios. Bato, tawagan ni create kanang adlaw bituon, ilang gilisan ang Ginoo. That's why
Ang Deuteronomy 32:21 said, "They made me jealous by what is no God and angered me with their worthless idols." Ang ginusuko kay sa pagsimbag mga Diyos. Mo nang makita nimo is unsa man hitabos day dinhi day sa Ephesians. Nganong gimanduan man sila nga be angry and yet do not sin. Mando biya ni. Di ba? So it's an imperative, it's an active voice. So actually, kaning kasuko, di ni pasabot nga nagpadayag ka sa imong kasuko nga walay hinungdan. So, listen to this. Ang reason ani, ang nahitabo ani, di ba? Ang Ephesians naman ito sila Temple of Artemis. So probably sila nga iyang mga ningog Kristohanon na nagpadayon niya pog simba o apil-apil dito sa mga fiesta sa Temple of Artemis. Diba? So, naigapon, nag-abot fiesta, apil sa Yesaya, Hudyaka, apil yapon sila. Muna ang mga believers siguro din is nasuko na nila, kaya nga naman, gi-deliver na mo sa Ginoo, sige yapon mo yung yung kinabuhi. Nagsaulog yapon, naghudyaka yapon mo sa mga Diyos. So, morning nga nakabantay siguro si Paul dito nga, grabe ang ilang anger to the point nga makasala sila. Muna ningon si Paul din kasuko ka and yet ayaw pagpasala. Ayaw ka pagpakasala. So, muna nga, kay maybe na born again nila, na-convert nila, pero grabing devotion niya po Diyos. Especially nag-abot og January. Diba? Maraming gapo na to. Nga yes, nata din ni, pwede abot January, apil tayo hudyaka, deski gawas. Di lang gumutong nga dinig service. Diba? So, probably, mao ni din ni. So, na yung mga uban niya kaigsuunan, bag masuko na, kay gignan sila nga, dapat din na mo allied, anak, kay allied na mo ni Kristo. Yes, we need to feel anger good sa mga Kristohanon nga nakasala. Yes, somewhere yung anak, makasala ko na. But, dapat, kay kung di sa ka masuko sa sala, indifferent ka sa injustice, di sa na mao. Di ba? Sa parang naibata, giamungamungan, naibata kanang tawagan ni, kanang patay, gibunalan. Di ba? Masuko jud ka, especially nga na, kanang mga injustice because that's how God is kaning masuko sa dingana or God hates sin. Muna nga, kung ang Ginoo nasuko sa sala, dapat masuko sa sala. Amen? Pero mo ni siya, magbantay sad ka nga kanang sukua di na siya nga mo nurture atong inars nga mga mahitabo is makasala nanong ka, mo murder nanong ka. Ganahan na ka mo retaliate, ganahan na ka mo bows, wala kay kalinaw. Mo na bantayan na nato. Dapat di siya mabit-bit yun. Mo na din ang makita na to nga even si Jesus Christ nasuko, pero kasala si Jesus Christ ni. Ha? Nga maybe kita develop pa na the long run siguro nga kuan nga si Jesus Christ sa first Passover, di ba, in John 2, nanghasi siya sa temple. That is righteous indignation. Because ang temple, ang prayer, ang balay siyang amahan, gihimo ng market. So, dito na sundon ha. Ay, Jesus Christ ito, manghasi sagko. May mando to. Story biya to. Ato i-justify. Para kung Kristo, hasi sagko. Di na naging mas Bible manghasi sa to. Masukuta pa ay panghasi. Amen? Kristo nasakit sa holy anger to iyaha. Even si Jesus nasuko sa mga Pharisee, sa mga Jewish leader, sa Mark 3:5, kaya nga naman, sa diyang niayo siya masakiton sa Sabbath day, o nitanaw si Jesus Christ, look around at them with anger, grieve at their hardness of heart. Mark 3:5. So even si Jesus lagot kay sa mga religious, sa mga katawan, kay gabi, katigay lang kasing-kasing. Nga di sila mutuo nga si Jesus Christ mao ang Son of God, the Messiah, nga naghimo tag milagro. So, makita nimo yung kasuko na mingle nga grief. Lisod ganino, suko ka nga na grief. Kahiubos ay kasubo. So, muna nga, we should be grieved and angered over sin. But balance lang. But in verse 31, di ba, ningon man diha nga, verse 1, isalikway ninyo ang tanang kayugot o kasuko. Di ba, isalikway din ni tanang kayugot o kasuko. So, ato makita din is different. It means, kaning sabot ni Paul is righteous anger.
righteous anger. Kasuko nga, di ka makasala. Mao ni yung something righteous anger. Number 1, there are 3 imperative. Do not sin. So it means, unsa man ning do not sin? It means, ayaw pangitag vows. Ayaw pag una nga mo plano na ka nga, unsa man, mo ganahan na ka, mo vows. Mo nang do not sin. Ayaw pag musako ka, ayaw pag una nga, unsaon mo nga sa una nga makapatay na ka. Especially nga tagaan mo dishonor ang ngalan sa Ginoo. Ikaduha, ingon si Paul ini, don't let sun go down in your anger. So sa may pasabot, don't let sun go down in your anger. Ingon siya, ayaw pa, tawag ni, pasad up ang adlaw. So maano ni Ron? Ningon mang Bible, ayaw pasaw pa ang adlaw, buntag sayo pa man kung suko, pwede pa kumusuko ang hapon. Di ni mauha. It's a figure of speech. Ang gasabutan nini, kaning ayaw na paunda, ayaw na pa i-resolve quickly. Especially nga, ayaw padugaya, ayaw mong kasuko. Lakto pagkasulti, i-deal din na diyan. Kay kanang kasuko, mahimo ng baho kesta ng imburnal. So, kay ningo madini nga, do not let sun go down in your anger. Waton sa nasa nako nga musaw pangadlaw, usa ko maundag sa pagkasuko. Di na siya pwede. Ya kanibiyang kasuko biya, especially sa kaminyoon, ba nagasawa, di ba? Kanang nigkatuog na to. Kanya na lang, kanang nikaugma na, kaya na, karon wala mang adlaw, ugma na pud, wat na sa kus adlaw. So, it means we resolve directly. And lastly, and don't give the devil an opportunity. Laktod pagkasulti, ayaw tagaig chance ang yawa nga matintal ka. Ayaw tagaig chance ang yawa tungod sa imong kasuko, makuptan ka o gamito na nung ka nga makasa ka. Mao ni dinhi. Nay panultihon dinhi. Ayaw katug nga nakay unresolved conflict or nakas kasuko kay ngano man imong tupad ang yawa. Kakuha mo? Naniya, don't go to bed with unresolved conflict or else you will sleep with the devil. Mao ni nga kani ba nagasawa, nay kasuko. Ana, dinin mo i-deal. Ana, ang tupad mo din mo nga sawa or bana. Ang yawa ni tupad mo diaron. Mo nang dapat i-deal kuno, dapat reconcile. Seek forgiveness and reconciliation quickly. So, mo na nga, listen to this. Ang yawa, ganahan kayo gamito nimong kasuko para ikaw mahimo kang violente, mahimo kang divisive nga katawhan. Mao ni ang yawa, gamiton ka. So mo na, kung namagay tayo kasuko, ato gidang i-deal. Ato din ampo, Lord, tangtangan ni Lord, ini mahayo. Lord, i-deal din ni Lord. Kaya nga mag-rigor, mong unahuna, mo na dabdaban na ka, diya sa unsa pang kuhan diya, unsa pa yung mga kuhan diya, nga makita ni mo, suko na ka. Tay hupon na mong buhok, suko na ka. Di ba? So, ug mutanaw na limong tao, suko na ka. Sobras makas nakadrop og 120. So, we need to understand. Careful gid taning anger. Mo ni sayon kinatong maksalata bakak og kasuko. Ya God hates sin. Dapat maglagot kita sa sala. Mo na ang kasuko no, diya mo gawas ang mga yawanon kayong mga hunahuna, tinguha. Mo nang magbantay kita. As James said, ang half brother in Jesus Christ, isulti ni Santiago, slow to become angry. Dapat dili ta dali suko. So, mo ni lead si Paul sa warning. Mo ni danger sa kasuko. Do not sin. Ayaw pasaw pa ang adlaw. Ayaw tagaig chance ang yawa. Opportunity diyan nimo. So, mo na ako nabasahan. Ako ning gamiton sa application lang kang Gregory Brown. Unsaon man nato para masuko ta nga di ta masala. Sa diyang masuko ka, evaluate yourself, unsay rason mo nga nasuko ka? Wa ba di ka nabahini? Suko lang kay ka. Hantod ugma. Di ba? Mo ni siya nga dapat kay kadaghanan ang nga rason is selfish or rooted in pride. Kung personal injustice man gani, listen to this. Si Kristo mangali nadawat gyud personal injustice nga wasi sala. Somewhere na mo kuan mo gutang nga natay katungod.
kanang katungod na to, rights na to ba? So, man nga magbantay gyud ta. Man mo confess dayon ta sa Ginoo. Para di ta makasala dayon. Mo hinusol ta. Number 2, sa diyang masuko ka, dapat mo take time gyud ta before ta mo respond. Nigsuko na to, pag ikaw magstoryab, atong kuan, bang, bawas din ka. Dapat takes time. So mo ning ningos Paul ni ayo pasaw pa ang adlaw, pero suko gyapon ka, nagpasabot ni husaya dayon as much as possible. Pangay dig pagpasaylo, pagpaubsanay dayon ta sa matag usa. Saylo ako, dear, Pinat, Han, diba? So, mani sa mga kaminyoon o sa kwan, dapat dinatagan. Di kay paabton niya po, hantod na ugma, hantod na kuan, lamion yun na to, di ba? So, dapat, dili na. And lastly, sa diyang masuka ka, ayaw tuguti ang yawa nga makuptan ka sa imong sa imong sinful nature. Kaya remember, atong lawas, atong unod, napabya din yung sala. So, lakto'y pagkasulti, mao ni kuptanan si yawa. Ayaw tuguti nga makuptan pata sa yawa. So mo na ang kasuko gyud is dapat ato gyud ay tagay chance nga unsa man kanang inars imong kasuko sa yawa. Unsa nang nurse sa Bisaya nang nurse kanang iatiman. Iatiman imong kasuko sa yawa. Kabantay mo na kanang imuon gyud mong isyu man ang magbantay gyud ta sa diyang masuko. Yes, pwede ka masuko, pero ayaw pagsala. So, unsa man na to, pagsik para ma-resolve atong anger dayon. Kaning dali ra kay tamawa ato ang kasuko dayon. Number 1, para madali kay ma-success, unsa man, pangay pasaylo dayon. Sa katong nakasala nimo o sa imong nasad-an. Pangay dayon, ayo duha na. Kay ngano man si Jesus said sa Matthew 18 dito, we should forgive 77 times. So, it means limitless. Magpaubsanay din ta. So, I know, kadaghanan na to, even me, kinahanglan pa na to i-train itong kagalingon nga kibaw ta, maminaw, yun nga di na to, lamion ang mga tanang issues sa kalibutan. Ana, yun. Asas issues gobyerno, atong paliton. Kanigis bungbong. Tanan na lang. Di ba? Yung human is, kung saan lang manggawas itong baba nga dili makapabuild up. Morning chapter in verse 29 din eh. So, and lastly, mo ni katulo, sa karon lang Domingo na pa ni katulo sunod Sunday. So, unsa man ang sunod niya nga pagdasi is nagyo issue sa pagpangawat, especially sa kawatan. Nga iya yung gidasig nga mutrabaho gyud para makahatag ka sa imong brothers and sisters in the Christian community. So, mo ni, point 3, stop stealing. But start working hard. So, undang ang pagpangawat, panabaho ng taon. So, muna ang question din is, maybe na sabi sama na ako, nangutan ako, nganong gimando maning Paul ini, na day membro sa Ephesian nga simbahan kawatan. Di ba? So, ato tanawon sa context. Kaya bisan ako, nabanday ko, bito no, nga, we need to understand, ang steal is, nas 10 commandments. Di ba? Thou shalt not lie, nas 10 commands. Be anger. Masama na? Thou shalt not murder. Jesus said in Matthew 5, di ba? If you commit anger, you commit murder. Kani said siya, thou shalt not steal. 10 commandments gapon. Kapag appeal yun ang morality nga angay to sundon. So, ayaw mo pangawat kung dili magtrabaho na ka. So, sa may na din ngano ni mando man si Paul sa mga Ephesians nga believer nga undangan ng pagpangawat kundi manabaho mo. So, historya nagsulti na to, mauni ang normal sa panahon ni Pablo nga naagyoy kawatan. Morning societal norms. Nagigyapo kay kawatan sa panahon na to. Kaya ngano man, we need to understand at this time, probably ang mga katawan kadaghanan mga Kristiyano ni slave ya. Di ba? So, mo na nga, but we need to understand, ang pagkawat good is violate good sa 8th commandment, sa 10 commandments. So, akong basa ng background ka, Robert Gundry. Hindi siya,
Nga namang mangawat ang panahon, because there was no governmental welfare program and many, probably most Christians were poor. Laktod pa kasulti, wala pa'y 4-piece or DSWD. Sa karon na DSWD, namin mangawat. Dagang slave. Dagan, wala pang gobyerno sa una. Yung mga slave is, di ka katabaho, di ka kapalit. So, mo na possible din Ya kasagaran sa mga Christian, pobre. We need to understand, ang tiyan na gayon mumando, buhaton bisag unsa. Di ba? Mo na ikwan. So it's not hard to imagine that some of them may have practiced stealing just to survive before sila na Christian. Ya pagka-Kristohano nila, wa man gisla ma-earn, nagpadayon nilang pagpangaot kay ngano man gutom man sila, especially family sila. Ya wala pa biya ekonomiya kayo kaniadto. Dili pa biya ka karon mabuhi naman ka unsa man. Kana malimpyo ra ka sa daplindan, kana sir, malimpyo ko sir sing tugkaran. Labay ko basura. So na wala pa biya o manghugas na kag sikanan, maka-earn na biya karon. Wa pa biya mamaligyag tako sa una. Di ba? So man siya nga ilais para mo survive, it means mangawat sila kay naslay need. So mo ni nga usa sa mga possible gyud nga nahitabo sa panahon nila. So but si Pablo possibly na siyang unahuna sad na mga laborer, kabantay mo siya mga skill, seasonal ilang trabaho. Kabantay mo seasonal trabaho, ya pila ka buwan na pod was trabaho. So lang buhaton, mangawat sila, matempt sila nga mangawat para ma-survive. So probably mo ni sila nga mga Christians, nga mga lagsik pa, dagko paglawas, pero tungod kay was trabaho mangawat. Mo ni ningon si Paul nga walay lugar sa simbahan ang kawatan. O walay Kristohanon nga kawatan. Kailangan manabaho kita. Amen? So, morning ni gawas ni nga mando. So, di pasabot nga, okay ba di kawatan yapong ka nga Kristohanon. Di siya pwede ha? Kaya daga mamanggawas biya. Nagiging nga pagtulunan nga, there's no such thing as backslides Christian. Kawa may word backslide sa Bible. Na mo na istorya haron. Kaya nga man, ato mapadayon gyapon siya sa ambisyo. Di siya backslide. Christian gyapon siya. Kaya may backslide sa Bible. Di ba? Pumosa ni sad nga di siya pasabot nga kuan. So, he who steals is a present tense nagpadayon ni nga practice sa mga members sa Ephesians. Nganong mangawat man, there are two things. Tapulan ka, mutrabaho, or kaduha, mutrabaho ka, pero nganong mangawat ka, selfish ka, muhatag. Di ka ganahan mo share. It means, you are a taker but not a giver. So, the word second steal din, kabantay mo siyang Bible, verse 28, ang kawatan kinahanglan dili na mangawat. So, what din sa English pa, the second steal is mando ni, he must, di ba, English din he who steals must steal no longer. It's a negative command. It's a command nga, unsa man, undangan na nagpagpangawat, kung dili mo trabaho na ka. It's an emphatic tone. It means nga, stop it right now. Diba mo sa Greek word sa steal? Klepto. Sa kalibutan pa, ang kawatan nga tao, naroon ni sakit nga, kleptomania. Gihimong sakit ang kawatan. Instead nga sala. Mo ni siya ang Greek word sa steal din klepto. Ay di mo na siya kawatan kanang naroon ni sakit kleptomania. Di ba? So, muna ang kawatan baka kunsad. Dadi kawatan mo ang kun. So, mo ni nga ang Bible, 8 commandment, you shall not steal. Exodus 20:15. Mo nang si Pablo nag-indicate din ang tao, di ka pwede mingon ka nga nituog ka ni Kristo, pero nagpadayon nga pong kagpagpangawat. O padayon nga pong kapagpakasala. Dali ra ka i-profess sa imong mouth, Christian ka, pero imong lifestyle, wa mo usab. Amen? Dapat mao niya ato ang iusab gyud. Muna kanang tawhana, nailad man na siyang pangunuhuna, o tungod kay nailad naman siya, di gyud siya malangit.
they cannot inherit the kingdoms of God. Mo na in one day, siyang dihang namatay siya, makadungog siya, masyak siya, umingon si Jesus Christ, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Matthew 7:23. Munay kuyaw. Yes, kaila ka ni Kristo. Ang pangutan, si Kristo, kaila ba nimo? Kung imong kinabuhi, wag yapon mausab, sige yapon kagsala, wa jud ka mailhi ni Kristo. Ika rin na kaila ni Kristo. So, yes, na yung mga believers, mapakyas mataning salaa, but we need to understand, mo follow yun ng repentance. Mo follow yun ng change of life. Muna, kung wala tayo effort sa repentance, nga mga pray good ta, mga igay tagahom nga ugasa nga, Lord, tagay ko give repentance, wag isa good tayo effort nga mausab. Kaya nga naman, wa man tayo genuinely nga pagpangayog paghinusol. That is why, brethren, ang kawatan, wa nagilugar sa simbahan ni Kristo. Mananingon si Paul sa Corinthians, ang imong pagkawatan, giayo na ka ni Kristo. Kay gilimpyuhan na ka sa nahimiling dugo ni Kristo. Amen? Nagpalangsang na si Kristo sa cross. Amen? Mo na nga angay na tumaton. So kung ayaw, kung di na ta mangawat, kabantay mo put off, di na kayo pwede nga, di na ako mangawat niya, okay buhaton, mangawat ka po kagbalik. O sa'yo buhaton, kung di na ka mangawat, mo trabaho na ka. Amen? Trabaho ta. Rather, he must, Lord the word there, must labor. The word rather is about face. Nga dapat maoni mo kan, kumanda po ni must labor. Labor in the present, it means remind us nga, mangayo di tagahom sa balang spirito. The word labor is a produce nga fatigue, kapoy. The word labor is to nga word din is a weariness to the exhaustion. Listen to this, ang panarbaho na to kapoy to the point kakapuyan ka. Di kay sige tag reklamo nga kapoy tabo, kapoy gyud ang trabaho. Kaya nga naman tungod sa sala. Mo ni siya nga angay itong masabtan. So dapat muundang na ka sa pagpakasala, pagpangawat, nga as a sinner, na nablimpyuhan naman ka, ni sud na kagbag-ong agianan. Opposite kay pangawat. Unsa man, manarbaho ka. Manang performing with his own hands, what is it? Performing with his own hands. Perform is mo engage. Ha? Ang work kay labor, mo engage, yung ka di kay maglinggo-lingkod, na ba mo labor linggo-lingkod? Mo engage ka sa imong kaugalingong kamot. Unsa man kayong kamot, it means nga mo punit jud kag tais kabayo para ibaligyan nimo fertilizer. It means involved yun yung kamot, imog yung gihaguan. Pastor, naman ko sa office, apil gyapon kamot. Basta naka diha, it means naningkam nang tibok body nimo. So, work or job, own hands good. Listen to this, the word good. Ayaw ni kalimtang good. Di ba? Maayo. Means profitable, benefiting others. Pwede makaman na, Pastor, nanabaho ko, nakunsa man ko, maligya ko sa buhok. Pwede, good gani. Pastor, nanabaho ko, unsa yung tabahon mo? Nahimo kong snatcher. Nayon na may holder, na may kaning nagkupot na mo. Di na tabaho. Di ba? Kuni good, it means beneficial. It means, dili one i-violate sa word of God labaw sa balaod sa civil. Benefiting others. As Stephen Colang, nalaw ko dibasan ako ni quote, iyahaning kuan. There are certain jobs that Christians should not work in. For example, Christians should avoid working at casinos or liquor stores. Some jobs may be permissible, but they will put you in situation of strong temptation. If your job is causing you to stumble, look for another job. So, kung nakas kasino, naka-just imlanan, yung siya, kung Christian ka, matempt man ka na. Kaya mo manggibutay mo kaugalingon sa tawagan ng hulmahan. Dapat, mangita ka glang job. Mana, it's conviction. Good. Pastor, wala mo ko convicto ha. Sure, kasi Christian ka. Di ba? Mana, ang purpose aning hard work goes beyond. Di lang kayo mo provide kag food, or even balay, kundili mo share kasi mong needs. That is why gisumpay ni Paul, share needs, those who are needs. So that he will have something to share with one who has need.
So atong pagpanarbaho di ay, di ba na kutob nato, kundi apil ato ang nanginanglan. Di ba? So purpose result statement, so that it means to share, to impart, to communicate. It means giving. So, it means si Pablo nagbando din nagpainom na to nga, kilanglan yung tag-honest work. Muhimo tag-work. Listen to this. Work is a gift from God. Pasalamat mo na may work. Work is, listen to this, Jesus nag-work, honest work, carpenter, masonry. Sayang 30 years old nga, sa 30 years niyang pagkatao din Even si Paul, nag-work sa iyang ministry as a tent maker. Para lang, dili siya mahimong burden sa simbahan. Muna, ang work, ang tabaw yun is highly valued in the Old Testament. Wala pang sala, dimando na ang Ginoo nga sini Adam nga mutilt sa ground, mo work yun. Pero walay sweats. Muna nga, listen to this. Ang work is a good yun sa Ginoo. Muna pasalamat mo nga na may work. Kapoy lang ang work because sa sala. Inantupad, kapoy ang work because sala. But we should be remember, kinahanglan gyud ta mo work. Kaya nga naman, ingon sa 2 Thessalonians 3:10-12, if anyone is willing to work, he should not eat. If anyone is not willing to work, ang tao nga dili ganahan mo trabaho, or ganda ang tao dili mo trabaho, ayo pa kana. Biblikala. Biblikala. So, mana nga, if you want food, listen to this, ganahan ka pagkaon, trabaho Mabita sa simbahan, ganahan ta mo tabang. But di lang tabang ay dole out ato. Mutabang ta nga sila mismo mo work yun. Nga naslay self-sustain sila. Di kay puro na lang pangayo. Kung sige kaghatag, imong gitrain ang bata nga tapulan. Mabita dili ta ng tabang makatabang. Kundi naitabang nga matapulan ang tao. But din sa context, si Apostle Paul isulti nga, kailangan lang mo work ta para to share with anyone in need. Amen? As John Wesley said, work as hard as you can, make as much as you can, then give as much as you can. So, in the New Testament, kiba mo, naay na born again, na encounter ni Christ, nga generous kayo pag born again niya. Ang pangalan niya si Zacchaeus. Pag encounter niya Jesus Christ, He gives siya kaupat nga pilo, iyang bayran tanan. Iyang ihatag niya yung kuan sa poor. So, mo na generous. When you are born again, you are generous. Kibaw ka mo share. Kibaw ka, not because para lang ka ng pasikat, kundi ganahan ka nga mo share sa those who are in needs. Mo ni ang born again. Mo na, the ultimate purpose sa itong pag-labor yun is to share with others believer. Those who have real and legitimate needs. Kato nang naitinudanay nga needs. Kaya naman si uban, nagpaluloy, pero ang tapol, maguto iyo, ho? Lagsik pa kayo, dako paglawas, ninda di kag taho diya, or ang ice drop, kili. Ganaan na yung mga ayo. Na uban, daot na giti, pagitiguwang sa tatay, maninda kag tubig, the prince down. Di maluluhi ko, pastor, kanang ko, hindi ko lawas. Suma na siya, kadaganan mo tabang ta, kanag yung legitimate. Because Christians, kailangan yun mo labor, which is hard, manual work, because hard work is honorable. Muna nga, tahuron yun ang hard work. So, we should hard work. We should labor. So, yes, atong pagnabaho, di lang kay sa atong need, kundi to share sa uban. Ang kalibutan, mutabaho ko para hoarding. Pero ang Kristohanon, mutabaho ko to share our needs. Amen? So, how are you? Kumusta man ka? Sa imong pagpangawat? Dili. Kuha na. Kumusta man ka sa imong pagpanghatag? Pag-share sa imong nadawat? Especially sa church. Diba? Muting bata nga natay tabangan? Muting bata natay sharean? Or muhatag bata sa tong tithes and offerings sa simbahan? So, ang point na din
is mo atong pagtrabaho is to share gyud. Ang pangutana ni work ba ka sa imong kagalingong kamot or you just working by asking? Trabaho na ko pastor sa akong pagpangayo. So, trabaho na. No, you need to work your hands. O nisud ba ni sa imong nahuna nga sa imong panarbaho is para ni dili ni para nako kundi para akong i-share sa mga needs nga nang pananginanglan. Especially in the context of the body of Christ. As John Piper said, ningo siya, you can steal to get, you can work to get for yourself, or you can work to get in order to give. End of quote. So, man siya, ni-work ka para makakuha ka at the same time makahatag ka. It's not about the amount. Ang point is, nakatabang yung ka. So, but man is sad thing. Daghan biyang pagtulan. Pastor, na mga nagtudulagi, pwede pa mangawat, basta dato imong kawatan. Total, sobra na bitaw na yung kawatan. Di na mausad ha. Ang importante na sa commandments. Bakit si Robin Hood, Pastor ba? Kung okay ba lagi ito siya lagi? Yan na, Robin Hood ka? Kasi ka ito, Robin Hood, bisan pa, di good pwede ang kawat. Trabahuan yun. Amen? So, manang, the point is, dili about nakatabang ka, the point at the first place, yes, sincere, nindot imong motivation, purong ang outcome. Sala lang gyapon. Amen? So, manang, ang bago na itong kinabuhi, nag-involve yun nga, gilisa na itong sinful nga sala sa righteous and holy habits. Dapat kani mga batasana is kailangan atong i-pursue. Unsa man, nga di nata mamakak, kundi speak truth, nga di nata suko ta, di ta mo sala. At the same time, katulo is dapat di nata mangawat, kundi mo work hard ta para natay i-share to those on needs. So, lakto pagkasulti, ang pag-usap sa itong kinabuhi is not only possible, kundi expected yun. Mausap yun ka. Unsa man, on the basis nga bag-o na ka nga tao. Bag-o na ka nga tao dyan ni Kristo. So sa to paghimo naman ka in the likeness of God, sa iyong pagamatarong, pagabalaan o kamatuuran, mo na imong basis sa imong transformation nga gipakamatya na ka ni Christ, gi-impart na ang balang spirito ni Christ nimo, ug siyang balang spirito nagpuyo na nimo, busa as believers magpuyo na pug ka diha ni Kristo. Amen? So kumusta man ang atong pagpuyo diha ni Kristo? Bakakon pa bagyapon ta? Masukanon pa bagyapon ta? Kawatan or tapulan or hakog bagyapon ta? I hope and pray nga dili na unta ang daang kinabuhi mo'y madayag, kundi ang kinabuhi na ni Kristo Jesus. Muna, it's time for you to contemplate. I want you to close your eyes and bow your head. Maybe you have to examine atong heart. Lord, is there any sin dinina ko, Lord? Basin bakakon pa ko, Lord. May pakay ko mo sultig bakak. Iyang po yung taon nga ma-deliver ka na. Pangayuas Ginoo. So, kung ikaw, maybe ikaw sad ka man, wapa kay relasyon ni Kristo. Di sad ka mausap sad, wapa kay relasyon ni Kristo. Ang problema ni mo, imong kaluwasan. Kaya once nga mamatay ka, wapa kay relasyon ni Kristo, may imperno jud ka. Manang di sa kakausap sa imong kagalingon kung wa kay relasyon ni Kristo. Kinahanglan imong i-admit nga makasasala ka, di ka kaluwas sa imong kagalingon. Imong yampo diyan sa imong lingkuranan nga mo ilaka og musalig lamang ka ni Kristo nga siyang nagbayad sa imong sala dito sa cross ug nabanhaw sa tulo ka adlaw ug naglingkod na sa tuo sa amahan. Ug imong dawaton si Kristo nga imong Dios ug manunubos. Usa mga higala, I hope nga ato taning i-cultivate ang new way of life. Dili na atong daang kinabuhi. So, amahan na mo nga nasa langit, salamat Lord sa mga kalag nga naa dinhi Lord, especially Lord for those people Lord, maybe karon pa nakadawat Lord, wapas na relasyon kanimo, ikapay lang kasing-kasing man nga madangat makadawat gyud sila kinabuhing dayon o Lord. Subusa o Lord, salamat Ginoo God sa imong kaayo gugma. Nagampo ko Lord nga kaning mensahe Lord, makapausab gyud ni Lord sa kamaturan, mausab gyud ma-renew among mind. Especially, Lord, may tungod, Lord, sa suko, Lord, sa bakak, ug labi sa pag-labor good heart, O God. Salamat, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakita kong gawin
sa akong sala, iyang gihugasan. Ang kaluwasan ko naasa grasya mo, o ako nahinduan sa dugo sa kordero. Silot kong tanan, iyang gibayran. Kaugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Silot kong tanan. Silot kong tanan, iyang gibayran. Kaugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Let's